Ngayon naman pong April, ang ating pinag-uusapan ay about power. Sabihin natin power. At last week, ang ating pinag-usapan ay Linggo ng Pagkabuhay, ang ating pinag-aralan, the power of Christ, death, and resurrection. May hatid na kapangyarihan at pagpapala ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Yun po ang ating pinag-aralan last week. Ngayon naman po, pwede ko po ba kayong maanyayahan muling tumayo? Okay lang. Atin pong babasahin ang nakalagay sa Philippians chapter 2, beginning verse 5. Philippians chapter 2, beginning verse 5 to 11. Sabay-sabay po tayo. Ito po ay panalangin ni Apostle Paul. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Anong kaisipan meron si Kristo? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Yan po ang kahulugan ng pagkakaroon ng mind of Christ. Mapagpakumbaba at masunurin. Ang isang may kaisipang katulad ni Kristo ay mapagpakumbaba at masunurin. Sino po yung gusto mo, mayroon kang mind of Christ? Mapagpakumbaba at masunurin. Sumusunod sa payo, sumusunod sa Panginoon, una higit sa lahat. Sumusunod sa mga namumuno. Sumusunod ng may paggalang. Yan po si Christ. Kaya sabi ni Paul, magkaroon kayo. Dalhin muli ako doon. Magkaroon kayo ng, yun na, 5. Magkaroon kayo ng kaisipan. Deklarahan mo yung sarili, magkaroon ka ng kaisipan tulad ni Kristo. Mapagpakumbabat, masunurin. Umanap ka ng sasabihan, sabihin mo. Have the mind of Christ. Mapagpakumbaba. At masunurin. Diretso natin. Verse 9. Kaya dahil dito, siya'y lubusang itinaas. Ang mapagpakumbay talagang itataas. Sino rito ang alam mong sa sarili mong iaangat ka ni Lord? Ang iniaangat ay mapagpakumbaba. Hindi nagmamagaling, hindi nagmamalaki. Ang ipinagmamalaki ang Panginoon. Kaya sa pagpapakumbaba ni Christ at pagiging masunurin, anong ginawa sa Kanya? Siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Wow! Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Sabi ko, lahat ng tuhod, lahat ng labi, lahat ng tuhod luluhod sa langit, sa lupa, at ilalim ng lupa, at lahat ng pangalay luluhod. Pangalan ng sakit ay luluhod. Pangalan ng kahirapan, sumpa ay luluhod. Sa pangalan ni Jesus. Dahil na-amen ka, magaganap yan sa buhay mo. At lahat ay magsasabi at lahat ay magpupuri. Sabi roon, magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa,
at nasa ilalim ng lupa. Magpupuri. Walang pararangalan kundi si Lord. Bakit? Ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita. Gusto mo bang luwalhatiin ang Ama sa langit? Magpuri ka. Sumunod at magpakumbaba. Pupurihin lang ay ang pangalan ng Panginoon. Ang pupurihin lang ay ang pangalan ng kataas-taasang Diyos. Sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, walang pangalang luluhuran maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano man pangalan ng sakit at problema, luluhod sa pangalan ng Panginoong Hesus. At lahat ay magsasabing ang kanyang Panginoon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At doon daw mapaparangalan at maluluwalhati ang Ama. Thank you, Father. Salamat po sa lahat ng salita mo na aming pagbubulayan. Lord, salamat sa revelation. Salamat, tago mo kami lahat sa likod ng iyong krus. Iniling ko ng mauunawaan nila. Iniling ko, O God, ang deep understanding and knowledge at ang maunawaan ng bawat isa. Pinasasalihan ko na sa iyong kapangyarihan. Hindi mananakaw ng kaaway. Walang snatcher sa mga salita mo at katuruan na maunawaan. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. Ang hina. So, ang aking pong topic, living in the authority and power of Jesus' name. Mamuhay ka under the authority and power. You can take your seat. Living in the authority and power of Jesus' name. Wala pong ibang makapangyarihang pangalan at may authority maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Philippians 2:9-10, ang pangalan ni Jesus ay hindi lang salita. Hindi isang ordinary. Ito ay may kapangyarihan. Ito ay may identity at may authority. Ang pangalan ni Jesus ay may identity, may authority, makapangyarihan. Isipin mo ang isang pulis na may badge. Kung wala ang badge, ordinaryong tao lang siya. Tama, mali? Tama. Pero kapag suot niya ang badge, may authority siyang magpatigil ng traffic, may authority siyang mag-command, hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa authority na dala niya. Tama, mali? Kahit ang isang TDRO ay napakapandak, siya ay payat, pero may kaharap siyang malaking truck, dahil siya ay authorized to stop bilang TDRO, titigil ba ang truck kahit siya ay malaki? Titigil. Because of authority. Ikaw at ako, yung authority na nakikita natin ngayon sa mga namumuno, yung authority because of the badge bilang police, because they are authorized kahit truck na malaki, titigil yan. Hindi niya iisiping maliit ka lang, kaya kitang sagasaan. Hindi niya gagawin. Bakit? Ang nagpapahinto is in authority. Hihinto anumang sakit karamdaman sa buhay mo kapag ginamit mo ang authority ng pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Ito ay nagaganap sa mga anak ng Diyos. Kailangan ang gagamit ng pangalan ng Panginoong Hesus ay tunay na may relasyon sa Diyos. Walang kapangyarihan na ibinigay sa silong ng langit. Walang kapangyarihang ibinigay maliban sa kapangyarihang galing sa Diyos na ibinibigay sa mga anak niya. Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Taas ang kamay na may genuine faith. You have power and authority in the name of Jesus. You are blessed. We are blessed because of the Holy Spirit. May authority siyang magkumat, hindi dahil
Hindi dahil siya ay sa sarili niyang lakas, yung isang pulis, kundi dahil sa authority na dala niya. Ganun rin tayo bilang mananampalataya. Kapag sinabi natin, in the name of Jesus, hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas. Dala natin ang authority ni Jesus. Marami pong pagkakataon na ginagamit ko po ang authority, especially sa pagharap sa kaaway. Maraming beses na po akong sa ministering, iniharap sa akin ng iba't ibang uri ng dyablo mula kay Satanas. Pero by the authority of the name of Jesus, nataglay ko ang kapangyarihan at authority, ang kaaway ay umaalis at ang kanyang tinatahanan ay nakakalaya using the authority of Jesus. I remember nung nasa Central School pa, may tumatakbo, may karga. Pero nung sabi ko, in Jesus' name, stop, bumulagta siya. Hindi ko alam kung may nakakaalaala sa inyo. Doon pa po tayo sa Central School. Ganon din sa mga deliverances na ating pong ginagawa. Kapag ang isang karga ay wild, nagwawala, ang tao'y natatakot, kagaya po ng ginawa natin nung isang gabi sa deliverance. I know the authority na meron ako bilang anak ng Diyos. Kasi siya'y nananakot, nanunuro, nagbabanta, nakamulat, yung karga, inilako. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay inilalako. No! Inilulubog ko. No! Lumubog. Tinawag ko yung tao. Why? I use the power and authority na meron ako bilang anak ng Diyos. Ikaw rin, gamitin mo yan. Laban sa sakit, laban sa problema, you have power and authority. Ito ay effective sa mga tunay na anak ng Diyos na mapagpakumbaba, masunurin, nagpupuri, itinataas ay ang pangalan ng Panginoon. Kung makikita nyo, may mga kagaya ng apostol, very anointed. Why? Idinaan siya sa maraming tests in life na produce sa kanyang anointing. No anointing without the pressing. Ang anointing ay nare-release, napoproduce kapag tayo broken. Binibreak yung ating character, namamatay sa sarili. Kaya nga sabi ko kahapon yan po ako po'y after 4 hours o 5 hours sa meeting, diretso po ako kaya ang aking boses po'y blessed. Amen. After the 7 nights deliverance, meeting po nung kahapon, Saturday, 5 hours. Diretso po ako dyan sa water baptism. Nag-child dedication po ako nung Friday. Diretso naman po sa deliverance sa Batangas hanggang gabi. Biyaya ng Lord, ang lakas. Biyaya, anointed. Biyaya, may boses. Yan po ay biyaya ng Lord. Para maganap po yung kailangan natin na ma-release, na kailangan natin, you need to keep you remain humble, teachable. Kailangan tayo nagpapaturo, tayo humble, masunurin, and worshiper of the living God. Example po natin, first si Jesus Christ. Bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nabuhay bilang tao dahil tayo ililigtas. Inaakusahan pero hindi lumaban. Nagpakumbaba siya, kaya siya itinaas. Kaya ngayon, ang pangalan lang niya, ang tanging pangalang luluhuran, at pangalan niya lang ang makakapagligtas. Why? Siya'y nagpakumbaba kahit Diyos. Siya'y naging masunurin sa Ama. Kaya naman, sa mga masunurin nakaharap ko ngayon at mapagpakumbaba, iaangat ni Lord ang buhay mo. Sabi ko, iaangat ni Lord ang buhay mo. Magpakumbaba tayo. Huwag kang magtatago. Lahat ng kasalanan na hindi mo iningin ng tawad, hindi ito mapapatawad. Ang lahat namang kasalanang iningin ng tawad, ito ang may kapatawaran. Sino rito? Lahat ng kasalanan mo, iningin mo na ng tawad. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka makakapagtago ng kasalanan. At huwag mo itatago dahil hindi ka mapapabuti. Pero ang kahalap ko rito, pabuti ng pabuti, ng pabuti, ng pabuti. Amen? I'm blessed. Lord, ang boses. Philippians 2:9. So again, dala natin ang
Dala natin ang authority ni Jesus. Philippians 2:9-10, God exalted Him, that the name of Jesus every knee should bow. Philippians 2:9-11, binigay ng Diyos sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat. Anong gusto mong paluhurin sa pangalan ni Jesus? Sige, ngayon, open your mouth. Pinaluluhod ko ang lahat ng sakit, karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sige, ikaw rin. Pinaluluhod ko ang lahat ng problema, ang lahat ng stress and worries. Hindi ko alam ang iyong situation. Open your mouth. You have the authority. Go. Open your mouth. In the name of Jesus. 1, 2, 3, go. In the name of Jesus. Sige, hindi ko alam mapaluluhurin sa iyo. Lahat ng tampo, lahat ng galit, lahat ng inis, lahat ng sakit, lahat ng problema, bow down at the feet of Jesus. Ano mang pagdemonyo na magdanakaw, bow down at the feet of Jesus. Ano, lumuhod na. Ang tuhod mo, kaya mong iluhod sa Lord? Sabi mo, ikaw tuhod, ikaw ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Sa langit at lupa at ilalim ng lupa, walang luluhuran kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sino na naniniwala, you have power and authority. The name of the Lord. Bago ko po sabihin yun, ibig sabihin, walang mas mataas, walang mas makapangyarihan, at walang hihigit pa sa pangalan ni Jesus. Meron pa po bang hihigit sa pangalan ni Jesus? Sakit karamdaman, sabihin mo, pag ako'y nagsalita, ikaw magsabing lumuhod. Ano man sakit karamdaman ng bawat isa? Lahat ng kahirapan, luhod sa pangalan ng Jesus. Anumang uri ng sumpa, anumang uri ng problema, bow down at the feet of Jesus. May solusyon na. Nakahanda na ang solusyon. In Jesus' name. Lumaya, 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 mapagpala, 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 tanggap. Mapagpala ka in Jesus' name. Lumakas ka in Jesus' name. Umayos ka, bumuti ka, sumaya ka in Jesus' name. Mabago, gubaling, lumaya, lumakas. In Jesus' name, say amen. Lagi mo yan sasabihin sa iyong sarili. Sabihin mo yan, Jesus' name, mas mabuti ako kaysa dati. May kapangyarihan ako in the name of Jesus bilang anak ng Diyos. So number 1, natapos ko po ari kanina. The name of our Lord Jesus Christ carries authority. Sa konteksto ng Bible, ang pangalan ay hindi lang simpleng label. Ito'y kumakatawan sa authority. Ang pangalan ni Jesus, ito'y kumakatawan sa authority, kapangyarihan, identity, pagkakakilanlan, na si Jesus ay hindi lang Lord, siya ay Savior, ang pangalang Jesus. Ito, kapag sinabing, in the name of Jesus, ikaw ay kumikilos sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ano pong sinabi ko? Bilang anak ng Diyos, hindi po lahat na pagsasalita ng in the name of Jesus ay may kapangyarihan. Ang meron lang yung pinananahan ni Holy Spirit. Taas ang kamay na pinananahan ng Holy Spirit dahil ikaw ay totoong may genuine faith. So you have the power and authority na kapag ikaw ay nagsalita in the name of Jesus, anumang sakit na sinabi ng doktor, pinaluluhod ko, inaalis ko sa katawan kong ito, magaganap. Dahil ikaw ay umaakto sa kapangyarihan ng pangalan, kapangyarihan na taglay ng pangalan ni Jesus. Naunawaan po natin? You are acting on the authority na meron ka as a child of God. Gagamitin mo laban sa kaaway the authority that God is entrusted unto you. Kaya doon po, yung pag-aaralan natin sa ibang Sundays, yung Mark 16:17, these are the signs
of the believers. Ito ang mga tanda ng mananampalataya. Sila'y magpapalayas ng mga demonyo. Hindi sinabing tanda ng mga pastor. Hello? Kundi tanda ng mga mananampalataya. May kausap ako. Ibig sabihin, lahat ng believer, lahat ng mananampalataya, hindi lang pastor ang may kapangyarihan. May kapangyarihan ka bilang anak ng Diyos. Gamitin mo ang power and authority. Ano mang problema, ano mang lungkot, gamitin mo ang authority. Hindi kita pinaintulutan sa aking buhay. Alis sa pangalan ng Jesus. May kapangyarihan tayo. Sino naniniwala ron? Because nasa iyo si Holy Spirit. Sabihin mo yung katabi. Sinong takot? Ikaw o si Satanas sa iyo? Oo. Takot sa iyo si Satanas. Eh ang iba, yung palang pangalan, hindi ba banggit? Sabi mo, baba makarinig. Tuturuan ko kayo. Pag si Satanas ay nasa hulo, wala sa pari. Wala rito. Si Jesus lang ang everywhere. Hello? Sabi ko, ang Panginoong Jesus lang ang everywhere. His manifested presence ay narito sa ating kalagitnaan. Siya'y nasa iyo, nasa akin. Saan ka man pumunta, kasama mo siya. Kaya wag mong iisipin, wag mo sabihin ang pangalan ni Satanas, baka yun ano? Hindi niya alam. Bigi. Siya bingi. At lahat ng monitoring device ay aking binawasak. Lahat ng darts of the enemy, ibinabalik ko kay Satan. Multiple times in Jesus' name. In Jesus' name. We have power and authority in the name of Jesus. We are covered by the blood. God is greater in you and in me. Kasama natin makapangyarihang Diyos. Amen. Ang buhay natin sa pangalan ni Jesus sa pabuti, sa paganda, sa palakas, sa paayos, sa payaman. In Jesus' name. May authority pagsasabi natin? Yes. Pinag-aaralan natin. Binigay ng Diyos sa Kanya ang pangalan. Higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod. Pag sinabing luluhod, magsasubmit. Magsasubmit. Sakit karamdaman, submitted. Di ba ang naluhod, nagsasubmit? Submitted ang problema under the authority of Jesus. Sabihin mo ngayon, ano mang problema sa buhay ko, ikaw ay magpasakop under the authority of the name of Jesus. May solusyon na. May provision. May healing. May miracle. In Jesus' name. Palakpakan natin the name of Jesus. Roman numeral number 1, the name of our Lord Jesus Christ carries authority. The name of the Lord Jesus Christ carries the authority to save. Ang pangalan ng Panginoong Yesus ay may kapangyarihang magligtas. Acts 4:12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ang tayo maliligtas lang sa pangalan ng Jesus. Ang tayo may salvation only in the name of Jesus. Only having the relationship. Hindi maliligtas ang tao dahil ng relihiyon. Walang relihiyong magiging Savior. Only the name of Jesus ang Savior. Sabi ko po, tanging sa pangalan lang ni Jesus may kaligtasan. Kaya ikaw ba'y ililigtas ng iyong mabuting gawa? Yun, malinaw na. Hindi po. Bakit? Maliligtas ka lang at ako dahil ng biyaya ng Panginoong Jesus. Sa Kanya lang matatagpuan ang kaligtasan. Basa po. 1, 2, 3, go. Kay Jesus lang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang ang tao'y maligtas.
Hindi yan alam ng mga kaibigan natin, kakilala. Sa silong ng langit, tanging pangalan lang ni Kristo ang ipinagkaloob para maligtas ang tao. Ibig sabihin, makipagrelasyon kay Kristo. Ibig sabihin, kilalanin si Kristo. There is power in the name of Jesus to be saved. Only through the name. May power to save ang pangalan ng Panginoong Yesus. Ang pangalan na Jesus means the Lord saves. Hindi lang siya healer, siya ay Savior. May mga taong successful pero empty. Tama, mali. May mga taong may pera pero walang peace. Tama, mali. May mga nakangiti pero broken inside. Tama, mali. Pero ikaw at ako may problema man. Totoo ang ngiti dahil may kasama kang Diyos na makapangyarihan. May problema man. Totoo, genuine ang peace. Dahil alam mo, ang source ng peace ay kasama mo. Nasa iyo, the source of peace. Ang source ng strength ay naririyan. Palapakan natin our Lord Jesus. His Spirit is in you and in me. Maraming mayaman, pero walang kapayapaan. Pero tayong mga anak ng Diyos, hallelujah, kahit hindi pa dumarating ang hinihintay mong panalangin, masaya ka pa rin. Knowing and believing, meron tayong Ama sa langit na lubos na nagmamahal sa iyo at sa akin. At ang waiting is not delaying. Waiting, ikaw ay sineshape ang karakter mo. May inihahanda ang Lord. May inaayos si Lord. Amen? Ang kailangan mo, hindi lang solusyon. Kailangan natin is si Jesus. And praise be to God. Ang mga naririto, nananahan sa iyo, ang Espiritu ni Jesus, the Holy Spirit. Pumalakpak kami, Holy Spirit. Romans 10:13, saan man tayo pumunta, tandaan natin. Romans 10:13, ikaw ay na-anxious, ikaw ay kinakabahan. Romans 13 ang gamitin mo. Ano pong sinabi ng Romans 13? Whoever calls in the name of the Lord will be saved. Anong ibig sabihin? Tumawag ka. Nag-iisa ka o marami kang kasama pero hindi mo ma-open ang iyong dinadala. Tawag kay Jesus. And you will receive peace. God will gonna replace the anxious with peace. Just call on the name of Jesus. Romans 10:13. Romans 10:11, sino mang tumawag kay Jesus ay hindi mabibigo. Sabi mo siya ang kaliwat kanan, sino mang tumawag kay Jesus ay hindi mabibigo. Hindi mabibigo. Ay bilang anak, hindi ka bibigoin. Bilang anak, hindi ka bibigoin ni Lord. Ay bakit minsan yung hiniling ko hindi naganap? May tinuturo si Lord. May inaayos si Lord. It's either your faith and character. Dahil yun ang makakabuti sa iyo, yung faith and character makakatulong sa iyo. Okay ba sa iyo na ikaw ay ayusin para tumaas ang iyong faith? Para umayos ang iyong character? Sino rito yung masaya na naayos ni Lord ang iyong character and faith? Yan kasi ang magdadala sa iyo sa langit. Yung faith, yung character. Bakit? Safe ka na. Pero patunayan mo through your outward. Ikaw ay ligtas na. Number 2, the name of our Lord Jesus Christ carries power and authority over demons. Luke 10:17, masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila. Panginoon, yung 72, yun po yung 72 disciples. Iniulat nila. Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin
dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Wow! Nabasa nyo ga? Nabasa natin? Sino nagre-report? The disciple. Sino yung mga disciple? Mananampalataya. Ano po ang inire-report? Napapasunod nila ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Sino naman dito ang nagsasabing ikaw ay mananampalataya at mapapasunod mo ang anumang uri ng demonyo sa pangalan ni Jesus? Makakasaot mo ang anumang uri ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. May kapangyarihan ka at authority to cast out, to rebuke. I-rebuke mo ngayon, in Jesus' name. Bilang anak ng Diyos, patunayan mo, ikaw ay may kapangyarihan. Rebuke anumang gawa ng kaaway. I-rebuke mo sa pangalan ni Jesus ang lahat ng takot, lahat ng worries, lahat ng anxiety, lahat ng kalungkutan, lahat ng sakit karamdaman. Use your authority, people of God, use your authority. In Jesus' name, rebuke. Traumas, in Jesus' name, out in my life. Sabihin mo, out. Kahirapan, lungkot, out, takot, out, in Jesus' name. Sakit karamdaman, I rebuke you, in Jesus' name. Ano man ang gapusin sa lupa, igagapusin sa langit. Nandyan yun, pinadala ko kaninang morning. Tinan mo nga. Ano man gapusin sa lupa, ay gagapusin sa langit. Matthew 18:18. Pinadala ko kanina umaga. Tayo binigyan ng kapangyarihan. Nabasa nyo, masayang bumalik ang 72, na kahit demonyo yung nauutusan, sino rito ang hindi takot sa demonyo? Pahina naman. Taas ang kamay. Sino nagsasabing mas mataas ang kapangyarihan na meron ka sa pangalan na Jesus? At ang anumang pangalan ng demonyo, luluhod sa pangalan ng Jesus. Anumang pangalan ng sakit ay lalaya sa buhay mo. Sabi mo, layas lahat ng pangalan ng sakit. Kahirapan, out! In Jesus' name. Gagamitin nyo yan araw-araw. Nakita mo na, pinadala ko kanina, baka doon sa 2026. Pinadala ko. Matthew 18:18. Hindi ko pala nilagay dito. Matthew 18:18. Ayan. Okay. Ayan. Sabi naman ng Panginoon, pinadala ko, Luke 10:17-20 muna. Luke 10:17-20. Hindi ko ito nasabi sa first. Luke 10:17-20. 17:18. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Yun ang verse 18, dahil nagtutuwa, nagre-report ang mga disciple. Sumusunod sa amin, o mga demonyo, sabi ni Lord. Ay nung sila sumunod sa inyo, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit, parang kidlat, ibig sabihin na destroyed. Sabi mo siya, ang katabi, narinig mo ga? Verse 19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ng masasamang espiritu. Yan. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas. At walang anumang makapipinsala sa inyo. Sabi mo siyang katabi, narinig mo ga? Narinig mo. Yung gang narinig mo, pinaniniwalaan mo, pumalakbakang naniniwala. Say hallelujah! Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sabi mo siya yung kaliwat kanan, binigyan tayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas.
Walang anumang makapipinsala. Umanap ka ng 5. Sabihin mo, walang anumang makapipinsala. Tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka. Walang anumang makapipinsala sa inyo. Wala. Walang makapipinsala. Walang makapipinsala. Walang makapipinsala. Wala. Open your mouth. Sabihin natin, walang makapipinsala. Sabi ng Biblia, walang makapipinsala sa akin at sa aking pamilya. Wala. Kami ay may kapangyarihan taglay galing sa Panginoong Hesus. Hindi namin pahintulutan ang anumang makapipinsala sa pangalan ni Hesus. Palakpakan natin si Lord. Say hallelujah. Kaya lang, verse 20, anong sabi ng verse 20? Anong sabi ng verse 20? Ganun pa man, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu. Kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa ngalangit ang pangalan niyo. Nakasulat ang pangalan mo. Nakita dito na ang nakasulat ay yung nagpapalayas ng demonyo. Sigurado na pala nakasulat. Doon sa context mula sa 17. Konteksto po, nagsimula sa 72 masasayang nag-report. Tapos ang 18, kayo binigyan ko ng kapangyarihan. Pero huwag kayong matuwa dahil kayo nagpapalayas. Matuwa kayo dahil ang inyong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Sinong sinasabihan? Yung nagpapalayas. Sino rito nagpapalayas ng gawa ng kaaway sa kanyang buhay? Nakatala ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Huwag kang papayag na ikaw ang binobombard ng enemy. Huwag. Yung parang ikaw ang ginagawang api, ikaw ang ginagawang talunan. Huwag kang papayag. Ikaw ay may taglay na kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Say hallelujah. Nakatala ang pangalan ng bawat isa na nagpapalayas ng kalungkutan, nagpapalayas ng anumang sakit karamdaman. Sino rito simula sa araw nito, gagamitin mo ang kapangyarihan mo bilang anak ng Diyos. Siguradong iyong pangalan nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Gagamitin mo, walang takot. Gagamitin mo because of faith in God. Kakatuwa si Lord eh. Tinutulungan tayo. Kaya sabi niya, huwag kang magalak na nagpapalayas. Magalak ka dahil kayong mga nagpapalayas ng demonyo na walang takot, full of faith, nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yun? Anong sagot? Huwag kang do not feel that you are failure. Hindi ka talunan. Sabi mo siya kung katabi, titigan mo. Hindi ka talunan. Ikaw ay mapagtagumpay na anak ng Diyos. Ikaw ay mapagtagumpay na anak ng Diyos. Hallelujah! Sabihin mo sa sarili mo yan. Sabihin mo, naunawaan ko na ngayon. Ang nagpapalayas ng demonyo, ang pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Nakalagay sa Luke 10:20. Ngayon mo lang yan narinig. Taas ang kamay na ngayon lang narinig yan. O, kita mo ang aking friend na maganda, si Eva, galing Cebu. O, ngayon niya lang narinig. Kung hindi po natin pinag-aralan, ang iba narinig pero nakalimutan. Pero ngayon, sinong malinaw sa iyo? Napakaganda ng nilagay ng Panginoon. Ng mga nagpapalayas ng demonyo, ang pangalan nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Basahin uli natin, ganun pa man huwag kayong matuwa dahil napapasunod niyong masasamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit.
Huwag mong yayakapin ang problema, palayasin mo yan. Huwag mong yayakapin ang takot, palayasin mo yan. Sino pa rito may takot, palayasin mo. Ayoko mo namin nakikitang talunan. Gusto ko, ang sinabi ng Biblia, sinabi niya, ikaw at ako ay kasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. God gave every believer the authority to use the name of Jesus through the power of the Holy Spirit. Nandyan yun, Ineng. Nilagay ko yun. Neng. Nakita mo ga? Pinadala ko kaninang morning. Yeah. Basa. God gave every believer the authority to use the name of Jesus through the power of the Holy Spirit to heal the sick, perform miracle, to set captives free, heal the brokenhearted. Luke chapter 8:18. Luke 4, ito yung 4 yan. Luke 4:18 and 19, and Matthew 10:7-8. Bimuli sa iyong katabi, paalala, ikaw ay matapagtagumpay na anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, paalalahanan mo rin ako. Pag ako'y nanghihina, gamitin ko ang authority na meron ako sa pangalan ni Jesus. Sabihin mo, pinahintulutan kitang ako'y paalalahanan. Mula ngayong araw na ito, hindi mo ako makikitang talunan. Sino magsasabi niyan? So mamanap ka ng 3, sabi mo, mula sa araw na ito, hindi mo ako makikitang talunan. Ako'y mapagtagumpay na anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ako'y magtatagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ako'y masiglang maglilingkod, masayang maglilingkod, matagumpay na maglilingkod sa Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Shout hallelujah! Hindi lang physical problem ang kalaban natin, may spiritual din. Fear, anxiety, addiction, depression. Pero makinig ka. The name of Jesus is greater than any darkness. Luke 10:17, even demons submit in the name of Jesus. Hindi ka makatulog sa gabi dahil sa anxiety? Speak, Jesus, you are my peace. Ano sasabihin mo pag hindi makatulog? Jesus, you are my peace. Huwag mong hayaan na maging malaki ang problema. Samantalang mas malaki dapat talaga ang Diyos. Huwag mong hayaan panghinain ka ng problema dahil ang dulot ng Panginoon manampalataya ka lang ay kalakasan at kapayapaan. Natetempt kang bumalik sa kasalanan, ideklara mo, Jesus, you are my strength. Kapag ikaw ay natetempt na magkasala, remember, we are ambassador of Christ. Bilang anak ng Diyos, nire-represent natin ang Lord. Kailangan kami po'y train sa apostle. Train po kami sa apostle, Bishop Art. Lalo po paghaharap sa mga opisyal, don't feel you are so timid. As a child of God, basta ka lang na bilang anak ng Diyos. Stand firm. Feeling mo wala kang, natetempt kang bumalik sa kasalanan, declare mo ito. Jesus, you are my strength. Para magtagumpay. Hindi mo kayang pagtagumpay ng kasalanan. Sisipahin mo ang kasalanan, hindi eh. Magsasalita ka. Para hindi ka matukso. Jesus, you are my strength. Para magwagi ka sa anumang uri ng kasalanan. Amen? Anong gagawin pagka ikaw ay nasa point na parang itinetempt ka magkasala? Anong sasabihin mo? Jesus, you are my strength. Pag hindi ka makatulog, you are my peace. At kapiling mo, hindi ka mahalaga, anong sasabihin mo? Jesus, you define me. Anong ibig sabihin? You define me. I know who I am. I'm a child of God. I have the mind of Christ. I belong to Jesus. I'm set apart. I'm chosen. I'm God's beloved.
ako'y mahal na mahal ni Lord. Diyan ang sasabihin mo, define who you are by how God define you. Ano bang pagkakilala ni Lord sa'yo? Ikaw ba yung si matigas ang ulo? Hindi. Ikaw yung nilinis at pinatawad ni Lord at may bagong buhay. Say amen! Huwag mong isipin kung ano yung ginagawa mong, ako na may katigas ang ulo, ako naman ay sutil, hindi ganyan ang tingin sa iyo bilang anak ng Diyos. Ang tingin na sa iyo ngayon ng Panginoon, isang dating makasalang nilinis, binayaran ng kanyang dugo, at ikaw ay isa ng bagong nilalang. Yun na sasabihin mo, I'm a child of God. I'm already forgiven. Pag sinasabi mo yan, tinutulungan mo yung salita ng Diyos. Bagamat di naman dapat tulungan, na yung salita ng Diyos ay mag-manifest sa'yo. Are you listening? I'm victorious. Huwag mong isiping malaki ang problema, samantalang mas malaki naman talaga ang Diyos at makapangyarihan. Huwag mong gagawin na ang problema makapangyarihan. Gawin mong mas makapangyarihan ang Diyos sa buhay mo. Pansamantala lang ang mga problema, ang problema ay may solusyon na. Amen! Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay may authority at power na pwedeng maranasan ng mga tunay na mananampalataya sa araw-araw. Number 3, the name of our Lord Jesus Christ carries power and authority to heal. Kanina, to save. Ngayon, to heal. Kanina, over demons. So, ang kanyang pangalan ay ginagamit sa pagpapagaling. Ito po ay senaryo kung saan si Peter sa Biblia ay nagpray. Acts chapter 3 verse 6. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Hindi sariling power ni Peter ang ginamit, kundi authority ng Panginoong Hesus ang gumalaw. Kaya kapag ang isang tao may kargat nagwawala, kaya nagwawala ay nasa kanya, merong stronghold na kasalanan, ilak mo muna. In Jesus' name, nilalako ang karga nito. No! Lulubog. Lulutang yung tao. At sasabihin ko, magpatawad ka para hindi ka mahirapan. Hindi mahirapan eh. Sisigaw lang ng sisigaw, magwawala, mananakot. Gagamitin ng enemy ang bibig. Kaya ang aming ginagawa, by the authority of the name of Jesus that is above all names, inilalak. Ang karga nito'y inilalak ko. No! Lulubog yung karga. Pero nandun pa. Kailangan mo na magpatawad. Patawarin ang sarili at ang iba. At mabilis na. Ilulutang uli. Ngayon, iniaangat ko na ngayon ang karga. Aangat. After makausap yung tao, na kailangan mo na magpatawad. That's the power of the name of Jesus. Gets niya? Kagaya ng isang gabi. Abay nagtuturo, nagbabanta, ay mulat. Natatakot ang mga nasa paligid. In Jesus, nilalakita, ako'y nakialam. Sabi ko, makikialam na po ako sa nagmi-minister, makikialam na po ako. Sige. In Jesus' name, nilalak ko ang karga nito. No! Ay di nakalak. Lutang. Lumutang yung tao. Sabi ko, punta sa welcome room, doon kita may minister. Bakit? Natatakot ang iba. Nakadilat ang mata. At kung ano-anong sinasabi. So, di ilak mo. In Jesus, nilala kita. No! Nilulubog kita. No! Lubog. Tawag yung tao. That's the power of the name of Jesus. Sino ang gagawa nito? Mga anak ng Diyos. Hindi lang pastor. Gets? Mag-aral kayo ng asod. Pagka nakaasod, enjoy nyo ang deliverance. Sa likod ng deliverance ay si Lord. Sa likod ng kapangyarihan ay si Lord. Amen? Aasa ka talaga kay Holy Spirit. Masa tayo kay Holy Spirit. Yung aking inilubog na yon, minister ng bishop, nilubog ko araw ng Thursday, ay wala ng oras. Sabi ko, sisimulan ko uli. Sabi ng kanyang pastor na taga-ibang church, anong gusto nyo? Ako, okay lang hanggang mamaya pa, kayo.
Bukas na lang ho. At bukas ho ay, sige, nakalubog pa yan ha, magpa-minister. Nagpa-minister, 10,000 yata ang karga. Sabi sa akin, kanino ko po itatapat? Pwede naman sa akin, kaya lang ang AI, may nagsabi sa akin daw magpapapray. Yun po ay student ng ASOD. Di naman doon sa apostle ng ibang church, pero lalo magaling ko kay Apostle Bishop. Doon nga itinapat, 10,000 karga. Bakit? Bukas ang pinto, sinaraduhan ng apostle. Nakalaya, mass deliverance, umuwing malaya sa pangalan ni Jesus. Wala nang hihigit pa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng pangalan luluhod under the name of Jesus. Ilang gabi ang pagdi-deliverance, mga may sakit karamdaman pinalaya ni Lord. 7 gabi. Mula nung Good Thursday and Friday hanggang nitong week na ito. Ang sarap mag-minister. Sinong gustong mag-minister? Mag-asod ka. Hindi lang po binigay sa amin bilang pastor, kundi sa mga mananampalataya. Kaya lang ito po ay kailangan may refreshing. Kaya kayo'y mag-assist. Yung mga umattend doon, pinag-a-assist ko. Application, kapag may sakit, pray in Jesus' name. Sabi mo siyang katabi, huwag mong yayakapin ang sakit. Huwag mong yayakapin ang failures. Kung meron kang hinihinging hindi ibinigay, iyon ay may purpose ang Lord. Huwag mo yang yayakapin. Pray in Jesus' name. For the peace, for the comfort. Nandiyan ba tayo? Kapag may problema, declare the name of Jesus over that problem. Sabihin mo, lahat ng problema, you are all subject under the authority of Jesus. Sabihin mo na ngayon, 1, 2, 3, go. Lahat ng problema sa buhay, mga anak, ng bawat isa, sa mga naririto, I decree and declare, you are subjected under the authority that is higher, only the authority of the name of Jesus. Kapag may fear, speak His name over your fear. May takot pa? Sabi mo, takot, alis sa pangalan ni Jesus. Anxiety and depression, alis sa pangalan ni Jesus. Sakit karamdaman, alis sa pangalan ni Jesus. Hindi nyo ginagawa, tinuturuan ko kayo. The name of our Lord Jesus Christ has power and authority in prayer. Ang panalangin in His name ay may kapangyarihan. Pag mananalangin ka, Father, in the name of Jesus. Pag mahaba ang panalangin, sasabihin mo, lahat po ng aking hiniling ay sa pangalan ni Jesus. There is power in His name. John 14:13 to, basa po. Sabi ko, basa po. Whatever you ask in my name, I will do. Hindi ito formula, kundi paglapit sa Diyos na align sa authority and will ng Panginoong Yesus. May access tayo sa Diyos through Jesus Christ. Whatever you ask in my name. Kaya kailangan paglapit, O Lord, O Father God, lahat ng hihingin, address kay Father. Pwede po bang address kay Jesus? Pwede naman. Pwede po bang address kay Holy Spirit? Pwede naman. Basta in Jesus' name. Basta ako, address kay Father, address kay Holy Spirit in the name of Jesus. Pwede po bang tumawag kay Jesus? Pwede. They are one. They are God. Pero all will be under the authority of the name of Jesus. Gagawin mong isang bagay, paglilingkod, under the name of Jesus. Name above every name. Pangalan number 5, name above every name. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay pinakamataas sa lahat. Lahat ng nilalang ay magpapasakop sa kanyang authority. Sabi mo sa iyong katabi, narinig mo. Lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, ilalim ng lupa, magpapasakop sa authority ni Lord.
Kaya ikaw, pag magkakas-out, sasabihin mo, by the authority of the name of Jesus. Kami po kasi, when we are in our quiet time, sinasabi na namin yon. Kaya pagharap, mabilis na. Thank you, Lord, for the authority. Thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, that in your name, I have power in the name of Jesus. Kaya ngayon, by the authority of the name of Jesus, I take all the authority of the enemy to be subject to the authority of Jesus. Gets niya? Naunawaan niya? Pumalakpak ang naunawaan ang sinasabi ko. Ang may authority, hindi ka na ngayon mukhang talunan. Tingnan mo ang katabi mo. Mukhang ano na yan. Baka nakasimangot yan. Walang tagumpay na nakasimangot. Ang mapagtagumpay masaya. Tingnan mo ang katabi mo, mapagtagumpayan. Ngiting pinagpala. Ngiting pagpapalain pa. Sabi ko, ngumiti ka dahil alam mong pagpapalain kang lubos ng Panginoon. By the authority of Jesus, I speak upon you. The believer was given the right to approach the Father in prayer only through Jesus' name. Through Jesus' name. Through Jesus' name. Number 6, identity and representation. Ang paggawa in His name ay kumakatawan sa Kanya. Colossians 3:17, whatever you do, yun pong ibig sabihin noon. Kumakatawan tayo sa pangalan ni Jesus. Whatever you do, do it all in the name of the Lord Jesus. Bilang ambassador, nandito ka sa stage, umaawit, backup, musician, ushers, lahat ng workers, kumakatawang ka under the name of Jesus. Ibig sabihin, ni-represent mo as a leader si Lord. Do it all for the glory of God. Walang worker, walang leader na matampuhin. Kahina. Sumang-ayon lang kayo kahit hindi kayo worker. Walang leader, walang worker. Totoong mananampalataya na nagpapatagal ng tampo at galit. Do it all for the glory of God. Kinakumakatawan tayo as ambassador of Christ. Wherever we are, sa office, sa corporate world, kinakatawan natin si Christ. Ipakita mo, isa kang totoong Kristiyano. Sa inaalagaan mo, that you are victorious. Gumanito nga mga victorious. Warrior. Victorious army of the living God. Shout hallelujah. I'm a victorious army of the living God. Pati boses. 1, 2, 3, go. Pati boses. Hindi lalamya-lamya. I'm victorious army of the... Hindi bagay. Sabi mo, hindi bagay sa Kristiyanong mananagumpay ang lalamya-lamya. Ano yung lalamya-lamya? Ano yung lalamya-lamya? Lalambot-lambot. O, kailangan. dito galing. Narito si Holy Spirit, the authority of the Lord is in you and is in me. Amen. So whatever you do, Colossians 3:17, do it all in the name of the Lord Jesus. Parang ambassador ka. Totoo yun. Dala mo ang identity at authority ni Jesus sa iyong actions. Anong sinabi ko? Dala mo ang authority at pangalan ni Jesus
sa iyong aksyon. Ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan. At siya ay taglay mo, kaya kailangang umakto ka na may kapangyarihan ka laban sa gawa ng kaaway at hindi ka mabibihag ng anumang uri ng sakit. Hindi tatambay sa iyong anumang sakit karamdaman. Ikaw ay agad lalaya sa pangalan ni Jesus. Gagamitin mo ang power and authority. At ikaw ay malaging araw-araw ay tagumpay. Pumalakpak ang araw-araw ay tagumpay. Gusto nyo ba ang naririnig nyo? Sinasabi ko, araw-araw ang bawat isa'y magtatagumpay. Ikaw ay ulo, hindi buntot. You are anointed to get wealth. Deuteronomy chapter 8:18. God in you is greater. Sa Bible, ang name of Jesus ay may kapangyarihang magligtas, may authority laban sa evil, may power magpagaling, may access sa Diyos sa pananalangin, at kumakatawan sa kanyang pagkatao at pagiging Panginoon. Gets nyo? Tayo kumakatawan. May kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. So, the name releases power. In the name of Jesus, sabi ni Peter, walk! Oh, yung ba'y pangalan ni Peter? Ginamit ba ni Peter? Sa pangalan ko, lakad! Wala. Sa pangalan ni, wala ka nang pwedeng gamiting pangalan dahil walang kapangyarihan yung pangalan ng iba. Only the power, only the name of Jesus ang gagamitin mo. Amen? Kung nakakaramdam ka ng takot, tawag kay Jesus. And speak the name. At sabi mo, in the name of Jesus, I have peace. In the name of Jesus, I am free. Kasi kami tinuruan noong unang panahon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. Alam mo yung mamaya, kantahin natin yan. Demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power. Pag sinabi namin, seventh power, there is power, 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 wonder-working power. In the blood of the Lamb, there is power, 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 wonder-working power. In the precious blood of the Lamb. Noon po'y paulit-ulit namin yung inaawit. Kaya yung mga kabalaybay ko, naging pastor, reverend, bishop. Why? Yung awit po noon ang laging inuulit, very powerful. Di lalo ngayon, yung awit ng apostle na bigay ng Holy Spirit. Anong awit na, revive us, Lord. Holy Spirit, fill this place. Let your power flow. Manifest in us. A prophetic word, prophetic song yan In the name of Jesus. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Let us come and praise Him, proclaim His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of everything. Let us shout His name on high. Jesus Christ, He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now He has risen from the grave to give us life again. Oh, wag na yan. O diba? Powerful ang mga kanta. Kasarap nga nating umawit na ng umawit Tapos na ako Patapos na.
May power sa pananalangin. Hindi ito magic, ito'y relationship. Hindi gumagana ang pangalan ni Jesus kung hindi siya ang Panginoon ng buhay mo. Makinig ang may pandinig. Hindi gagana ang pangalan, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus sa taong walang relasyon kay Lord. May relasyon ka ba? Kahina. Gagana ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus sa buhay mo. Sa buhay mo. Bakit? Ikaw ay anak ng Diyos. Connected ka kay Lord. Ang tanong, kung alam mo na meron kang power, ikaw ay anak ng Diyos, gagamitin mo ga? Tanungin mo yung katabi. Ayaw ko nang makikita kang talunan. Gagana ang kapangyarihan ni Lord. Amen? Bakit? May relasyon. Jesus Christ's name opened 7 doors. The believer was given the right to approach the Father in prayer only through Jesus' name. The power over the devil and all his works. Tinawag na Jesus sa kanya, bumalik ako doon. Ayan. Conclusion na tayo. Sandali. Okay. Makinig po tayo. May kilala ka ba sa loob ng kumpanya pag sinabing sa pangalan niya, nabubuksan ng pinto? Tama? Nariyan ang presidente. Dumating ang presidente. Diba, nagmamadali na kayo maging maayos? Why? Ang iyong binibigkas ay may authority. Tama? Hello, may kausap pa ako. Ganon din sa Panginoong Jesus. Jesus Christ's name open heaven's doors. Sabi ko, kapag ang ginamit na pangalan ay pangalan ng iyong amo, ay hindi na kayo magkaintindi. Papasukin. Ay, naririnig ang iyong manager, papasukin. Tama? Naririnig, maliligaw mo. Huwag papasukin. Naririnig mangungutang. Huwag papasukin. Pero kapag may kapangyarihan na, naririnig yung mayaman mong kumare. Talaga, mayaman na. Nag-iisip akong papapasukin. Pero, nariyan, dinala ko ni Mayor. Talaga? Naku, bilisan na. Ang gate, ikaw na magbukas. Pag sinabing, sa pangalan ni Jesus, Lord, ako yung maharap sa iyo, Ama. Ay, naku, bubuksan ng langit. Why? Ay, ginamit ang pangalan ni Jesus. Woo-hoo! Kaya wag mo kalilimutan gamitin ang pangalan ni Jesus. Kung dito sa lupa, pag sinabi, nariyan ang mayor, nariyan ang congressman, nabibisita sa church ang congressman, sige, ang presidente ng mga presidente. Hindi, ang presidente ng church, ang apostle darating, ihanda na yung ganda ninyo ang bati, mga greeters. Di lalo, pagka, Ama, ako'y lumalapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, hindi talagang, bukas ang langit sa iyong panalangin. Bukas ang langit sa mga anak ng Diyos, sa panalangin, sa pag-aawitan. Amen. Ano ang kailangan mong isurrender kay Kristo ngayon? Isurrender mo na. Close your eyes. Surrender mo na yan. Lahat ng kasalanan, sige, wag mo nang iuwi. Wag mo nang iuwi. Kasi yung kasalanan yan ang pinananahanan. At walang pananahanan ditong kasalanan dahil isusurrender mo na. Surrender lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pati takot, broken heart, ang iyong past, ang iyong traumas, isurrender mo na yan. Tawag ka ngayon kay Jesus, bukas ang langit. Pag ginamit mo ang pangalan ni Jesus, tawag ka sa Ama, tawag. Lord, tumatawag ang bawat isa. Salamat, Lord. Father, in Jesus' name,
Gamitin mo ang pangalan ni Jesus, pero magpatawad ka muna. Patawarin mo ang sarili mo, patawarin mong iba. Huwag mong hayaan na meron dyan natitirahan ang kaaway. Kailangan ngayong araw na ito, makalaya ka. Hanggang sa pag-awit, lalaya ka. Sa pananalangin mo ngayon, lalaya ka. In Jesus' name, open your mouth. Faith-filled confession now. Faith-filled confession. Confess the name of Jesus over your whatever you are. Nagsasuffer ka ba? Huwag kang pumayag. Ibalik mo yan sa kaaway. Pagod ka na sa buhay, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Ano ba yung nasa isip mo? Have the mind of Christ. Si Christ masunurin, magpakumbaba ka lang. You will have the mind of Christ. Humble, teachable. At nalulugod ang Ama. At sinabi niya sa Philippians chapter 2, verse 10, lahat ng pangalan luluhod sa pangalan ni Jesus. At napaparangalan ng Ama kapag tayo ay nagpupuri. Lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon. Huwag mo hayaang maging Panginoon ang buhay mo, ikaw. Malinaw ang nakalagay sa Biblia. Si Lord lang ang Panginoon, Jesus Christ. Mapaparangalan ang Ama pag ginawa mo si Lord ang Panginoon ng buhay mo. Huwag mong hayaan yung takot, huwag mong hayaan yung galit ang maging Panginoon ng buhay mo. Sabihin mo ngayon, Lord Jesus, Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Sabihin mo ngayon yan, Lord Jesus, Kayo po ang maghari sa buhay ko. Itinatakwil ko po ang lahat ng kasalanan sa pangalan ni Jesus. Ayoko po may mga karamdaman na mananatili sa katawan ko. Sa pangalan ni Jesus, ito'y ibinawaksi ko. Lungkot, takot, ibinawaksi ko. Pangamba, worries, anxiety, ibinawaksi ko. Lahat ng traumas, ibinawaksi ko. Lahat ng gawa ng kaaway, uttered curses, ibinawaksi ko sa pangalan ni Jesus. Ang aking tinatanggap ay kapayapaan. Tinatanggap kang Lord and Savior, kayo, Panginoong Jesus. In your name there is healing. In your name there is power. In your name there is victory. In your name, I am more than conqueror. Because of your name, Lord Jesus. Because of your presence in my life. In the name
every enemy. In Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. There's power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, oh God. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, your name is power. Your name is power. Salamat, Your Lord. name is Lahat ng pangalan na ay healing. luluhod Your name sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, sakit, karamdaman, luhod sa pangalan ni break Jesus. every Lahat ng uri ng stronghold. sumpa, bow Shine down at the through feet the of Jesus. shadows. We speak for victory upon victory, favor upon favor, restoration upon restoration in the name of Jesus. Hallelujah. And everyone are called to become overcomer. Tinawag mo kami to become an overcomer, to become winner. We have the mind of Christ. Kami mapagpakumbaba at masunurin sa iyo. Salamat, O God. Hallelujah. Tunay nga, dakila ka sa aming mga buhay. Salamat na sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan, Panginoong Yesus, may kalayaan. Sa iyong pangalan, Panginoong Yesus, may himala. Sa iyong pangalan, Panginoong Yesus, may tagumpay. We shout the name of Jesus! Shout the name of Jesus! Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Karabahay at sa aming pagpaparte. Sa pangalan ni Jesus, maranasan. Break every O God, ang benepisyo ng cross of Calvary. shine through the Lahat ng magpaparte in Jesus' shadows. name. Burn Bumalik, lumaya, like a sumaya, umunlad ang buhay. There's just something about the name of Jesus. There's just something about The name of Jesus. the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. There's just something about